Saldi ko lilipat na sa ibang bansa na walang extradition. At eto, 21 kontraktor na nagbibigay ng donasyon sa mga politiko, sa mga senador at sa mga congressman. Nako po. So katulad doon ng issue na ibinabato ng COMELEC mapatungkol kay Senator Chis Escudero na tumanggap ng donasyon na 30 million, donasyon para gamitin sa halalan o gamitin sa pangangampanya o panggastos sa pangangampanya, ay eto nga daw, 21 kontraktor daw ang nagbibigay ng pera sa mga politiko. So sino-sino ba itong mga 21 kontraktor at sino-sino ba itong mga politiko na binigyan nitong 21 kontraktor na to? At ayan yung mga pag-uusapan natin ngayon dito sa vlog natin, at mas maganda siguro kung i-share nyo ito at i-like para mapanood pa ng iba pa nating mga kababayan. Pero wag muna kayong umalis. Bago tayo umainis, ay magtawanan muna tayo. At ang katatawanan ay pagmumulan po dito sa balitang ito. Nasabi ni Bonget, P11 day ayuda para sa mga buntis ibinida ni Marcos Jr. Isang makasaysayang araw para sa mga buntis na mga Pilipina, ipinagmamalaki ni Pangulong Marcos Jr. Nang lalabo na yung mata ko, ang bagong ayuda sa ilalim ng PERS 1,000 days program. Isang bonggang 11.67 kada araw o 350 bawat buwan para sa mga buntis na miyembro ng 4Ps. 350 pesos. Buwan-buwan, 350. Putang na, pang gin lang ng mga asawa nila yan eh. Ano na naman to naisip mo, Marcos? Putang ina, trilyones ang bondo ng kaban ng bayan, ng pondo ng pambansang budget. Tapos ang binibigay mo lang sa mga, tapos tinitipid mo, hindi mo man lang ginawang 500 per month o kaya 1,000 per month. Nakayang-kaya naman yan ng pondo ng Pilipinas. 350 sa mahal ng bilihin ngayon, gamot. Isang higupan lang ng isang buntis yan na pangbiling gamot sa kanilang pinagbubuntis. So okay naman to kahit papano, kasi baka sabihin niya, masyado na mga reklamador, may 350 na nga kayo eh. Putangin na, kung kasing yaman mo si Martin Romualdez o kasing mas mahirap ka pa sa daga, etong 350 na to, ano lang ito? Saglit lang to. Ulam lang to eh. Anak ng timang na yan, oh. Ang gusto natin dito, sana ginawa man lang 500 or ginawa man lang 1,000. Putang na, 350 pesos. Saan mapupunta yan? Sa bawat buwan, ha? 350 bawat buwan para sa mga buntis na miyembro ng 4Ps. So, ibig sabihin, yung mga buntis na hindi miyembro ng 4Ps, walang matatanggap na 350. Tangina talaga. Ang sakit na ng ulo ko sa'yo, Marcos. Pero bilib pa rin ako sa mga vlogger mo na pagtatanggol ka pa rin nila. Pagtatanggol ka nila sa content namin. Kami na lang kino-content palagi. Ay, naku po. Ito po yung video niyan. Panoorin mo natin. Ito, mga buntis at ang kanilang anak may edad na 0 hanggang 2 taon ay kasama sa 4Ps makakatanggap ng 350 piso kada buwan para suportahan ang nutrisyon ng kalusugan ng ating mga anak. Tanginang yan, nutrisyon ng mga anak, 350 pesos sa kada buwan. Hindi mo pa ginawang 1,000, Marcos. Para naman hindi ka hiya-hiya.
Hindi ka ba nahihiya dyan? Putang ina, ang laki ng nakawan na nangyayari sa bansang Pilipinas. Pero ang binibigay sa mga Pilipino, ang laki ng tax, ang laki ng binabayarang tax sa mga hero abroad OFW, tayo na nandito sa Pilipinas. Tapos ang mahihita natin, 350 pesos. Ayot na yan. 350 pesos, saan mapupunta yun? Pambiling tiki-tiki, magkano isang bote ng tiki-tiki? Nasa 100 plus. So may 259. May 259 pesos pang matitira para pambiling diaper. Kaso sa nutrition, magkano ang Cerelac? Magkano ang gamot ng buntis? Kung okay sana kung ganito eh. Lahat ng buntis na miyembro ng 4Ps ay libre na kahit saan mang pagamutan. Yun sana. Ang ganda nun. Libre na ang kanilang panganganak hanggang sa makalabas sa ospital. Wala hong babayaran ng mga buntis na miyembro ng 4Ps. Yun sana maganda. 350 pesos. Ay nako. Kung kayo buntis, parang gusto nyo nang wag ka munang lumabas. Antayin natin na medyo lumaki yung bibigay ng gobyerno. Ayoko muna pagbuntis. Oo, iwas muna tayo sa bembang. Putang ina. Ayop ka talaga. Ang lakas mo. 350 pesos. Ay, nako po. Ewan ko sa'yo, Marcos, ano na pinaggagawa mo sa mundo mo? Kakaiba ka. Iba na yung mundo ni tawag dito ni Marcos, no? Bagay, yung ama nga kinakausap kahit patay na. Hindi na po natutulog ang ating Pangulo. Kasi palagi niya pong kinakausap ang kanyang ama. Biglang banat ni Kiko Barsaga, aba, mas malala pa to sa adik. Ay, naku po, Marcos. Dito tayo. Dito tayo sa panayam sa interview ni Congressman Toby Tiangco na kung saan ay etong si Saldico ay lilipat sa isang bansa na hindi siya makakasuhan or hindi siya kayang pauwiin ng Pilipinas or walang extra duty basta nandito yung sa video na yun, baka mabulol pa ako, mabash pa tuloy ako. So panoorin natin. Congressman Toby Tiangco, magandang hapon. Si Henry Uri po. Yes, Henry. Magandang hapon po. Gaano kayo ka-frustrated dito sa sinabing ito ho ng Department of Foreign Affairs na kailangan pa ng court order eh? Hindi po. Babasahin po lang yung Passport Act. Nakasulat doon sa Republic Act 11983, Section 4. Isa sa mga basihan para mag-cancel ng passport is kung threat ko sa national security. So, ang tanong na lang, sa tingin ba nila, ito ay threat sa national security o hindi, no? Ako, ito ang pananaw ko, ang pagsisisi laging nasa huli, di ba? So, sa laki ng mga rally, nakita naman natin na pwedeng may sumantala, di ba? Magsamantala kasi doon sa rally noong September 21, nagkaroon na abogado ni Saldico, kayang-kaya naman yung kumuha ng abogado, di yun na mag-question ng pagkansela, di ba po? Ano ang nabubuong konklusyon sa inyong isipan? Bakit nga tila sila pa ang nag-aabogado sa dating mga babatas? Yun ang dapat na ipaliwanag, di ba? Bakit ganon? Bakit ayaw nilang i-exercise yung power nila under the Passport Act? Di ba po? Yun bang binabanggit ninyo na pag-threat to national security na ang siyang tao, kinakailangang sa lalong madaling panahon ay makansila ng kanyang passport? Talaga pong yan, non-negotiable yan? Opo, dahil tignan natin, baka naman itong pagkakataon na ito ay ginagamit lang ni Saldico para makakuha ng pasaporte sa ibang bansa na walang extradition, di ba? Okay, patumpik-tumpik tayo. O later on, inintay nila yung court order. Paglabas ng court order, nakakuha na siya ng pasaporte sa bansa na walang extradition. Sino sisisihin natin? O sino mananagot doon? Okay, bakit kailangan talagang dumating na sa bansa at humarap sa anumang pangapaglilitis itong si Saldico? Dahil lahat naman po ng involved, halos lahat na imbitahan na ng Senado,
sorry, naimbitahan ng House of Representatives o naimbitahan ng ICI. Di ba? Siya ang sinasabi na nagpasok ng mga insertions, siya makakapagpaliwanag. Siya hindi nagpapaliwanag, saka hindi na totoo yung sinasabi niya. Sabi niya, nung una na willing siyang umarap. Doon po sa sabina ng ICI, wala naman tayong marinig kung ano sagot niya. Hindi na lang siya sumipot, di ba? Okay. Kanya lang, Congressman Toby, ano rin ang inyong pakiramdam nung sabihin naman mismo ng ICI na hanggang ngayon, wala ni isa pang opisyal ng gobyernong nakikita sila nakasangkot sa anomalya ng flood control anomaly? Kanina po galing po ako doon eh. So, tinanong sila mga impormasyon, baka naghahanap lang sila ng impormasyon para pag pinail nila yung kaso, hindi lang basta-basta ma-dismiss, di ba? Kasi criminal case po yan, dapat yan beyond reasonable doubt. Airtight. So, yes. Kasi ayaw naman natin masayang later on na mag-file ng kaso, tapos madi-dismiss lang, di ba po? Okay. So siguro sinisigurado lang po niya. Pero sa tingin ninyo, yung inyong mga sinabi, yung inyong mga dinisclose, yung inyong mga binahaging impormasyon, maaari kaya na magbago na ang assessment dito ng ICI at sabihin, okay, meron na kaming nakikitang kakasuhan? Hindi, ang tingin ko, madami naman kaming iniimbitahan. So pag pinagsama-sama yon, di ba? Doon sila makakabuo ng mga kaso. Pero sa tingin ko, hindi naman sapat yung testimonya o yung impormasyon galing sa isang tao lang. Kanya lang ho, nababagalan ng tao. Ang tagal na rin umiinog ng investigasyon. Pero hanggang ngayon, wala pa naman ho talaga tayong nakikitang linaw kung sino ang mananagot dito. Kaya nga di ba? Ang low-hanging fruit doon is yung pasagutin lang kung sino yung naglagay ng mga insertion. Kasi kasama yun eh. Hindi lang naman ang nagbibigay ng galit sa tao ay hindi lang naman yung walang nakakasuhan eh. Ang tingin ko dyan, dagdag doon, yung frustration ng tulad ko na yung mismong dapat magpaliwanag kung bakit ang mga distrito na hindi naman humingi ng extra budget tulad ng Oriental at Occidental Mindoro na kung saan may substandard at may ghost projects ay binigyan pa rin ng pondo. Di ba po? So ang isang tao na makakasagot doon ay si Saldico. At saka doon, di ba sinabi ni Governor Bones Lord, ang gumawa ng mga proyektong yon ay SunWest. So, tapos hindi ina-exert yung buong effort na mapauwi siya. Di ba? Nakakadagdag yon siyempre doon sa frustration ng tao. Ano ang nangyayari kasi ngayon, ang nakikita ko dito, talagang sinasadya nilang tumagal ng tumagal si Saldico sa ibang bansa para makagawa ng papeles na makapunta sa ibang bansa na walang insertion. Walang insertion, walang yung katulad ng sinasabi kanina ni Congressman Tiangco. No, walang gano'n na yung tipong kakayanan ng isang bansa na hindi mo pwedeng kunin dito si Saldico. Baka nga mag-American citizen yan. O baka mag-citizen yan sa ibang bansa para hindi na siya makauwi dito, para hindi siya kayang pauwiin ng Pilipinas. Ganun ang mangyayari diyan. Yan ang masama diyan. Kaya ang nangyayari ngayon, patagal ng patagal. Talagang hinahayaan nila na matagal para maiproseso ni Saldico yung mga papeles niya at makalipat sa ibang bansa na hindi na pwedeng panghimasukan ng Pilipinas. Yan yung masaklap dyan. Worst case scenario na mangyayaring nakikita ninyo pag talagang hindi na pauwi at hindi na kansela ang pasaporte nitong si Saldico? Hindi, ako mismo, no? Ako hindi ko matatanggap yun. I'm speaking for myself. Personally, hindi ko matatanggap na hindi mapapauwi si Congressman Saldico. Tsaka kapag ginawa nila yon, ito lang yung napaka malinaw na ebidensya na talagang pinagtatakpan ng administrasyon etong si Saldico. Kasi kung yung kagaya nga, ihahambing nga natin kay Tebes, kay Banban na Mayor Alice Goo,
na ang bilis nila makuha, ang bilis nilang mapauwi, talagang tinarabaho nila, ginastusan nila. Sa pera pa natin yun, ha? Bakit si Saldico hindi nila magawa ng paraan? 'Di ba? Imbestiga dito, pero yung isa sa mga involved sa nakawan, hinahayaan nilang pag-alagala sa ibang bansa. Yun yung masama dyan eh. Tapos ngayon, pag na-criticize itong administrasyon na pinagtatakpan nila si Saldico, sasabihin na naman nila fake news, sinisiraan ng administrasyon, dapat kasi unang-una nyong gawin, kunin nyo si Saldico doon at unang-una nyong gawin, bakit nyo hinayaang makaalis ng ibang bansa si Saldico? Yun pa lang eh. Yung pag-alis pa lang ng ibang bansa, pagpayag pa lang ng administrasyon na makaalis ng ibang bansa si Saldico dahil magpapagamot daw kuno, doon pa lang maling-mali na. Nung natutunugan na nila Saldico, Martin Romualdez at Marcos Jr. na talagang grabe na yung galit ng taong bayan dito sa pangbansang pondo na ninanakaw ng 3 taong ito, kaagad na umalis itong si Saldico. Sa totoo nga lang, ulitin ko, ako yung unang naglabas ng ano na yan, dinadaan ko pa nga sa panaginip, 'di ba? Na etong si Saldico ay nasa ibang bansa na. Tinawag pa akong fake news doon ng ibang mga vlogger diyan, punyeta kayo. Pero lumabas din, 1 linggo bago na nandoon na si Saldico sa ibang bansa, lumabas sa ibang mainstream media na nandoon na nga talaga si Saldico sa ibang bansa. So bakit yung panahon na yun hindi agad inaksyonan? Alam niyo, kasi unang-una, ang pagkakaalam ko lang correct niyo ako dyan kung mali ito. Ang pagkakaalam ko, kagaya nung kay Mayor Basti Duterte, na bago siya at lahat ng opisyal ata ng gobyerno, Congress at Senado or Mayor, Congressman, Gobernador, bago ata lumipad dyan pa ibang bansa, dapat atang pirmahan ng DILG ang parang ganun ata yan. 'Di ba? So katulad nung kay Mayor Baste, hindi ko alam kung ganun din ba sa Congress ha. Hindi ko sure, hindi ko 100% sure kung ganun. Pero kung ganun man, bakit nila pinayagan? Doon pa lang maling-mali na yun. Tapos eto pa ang pangalawang pagkakamali ngayon, na hinahayaan nilang tumagal si Saldico sa ibang bansa para makagawa ng paraan na hindi na talaga siya makukuha ng Pilipinas doon. 'Di ba? So ganyan ang nangyayari diyan. Tapos ang sasabihin nila niyan bandang huli, hindi po tayo pwedeng mangialam kasi rules po ng ibang bansa yan. Ano na ho doon si Saldico? Citizen na. So bawal na ho yun. Bawal tayong manghimasok dyan. Wala tayong jurisdiction sa ibang bansa. Yung masaklap niyan. Ewan ko lang kung may ganun sa Congress, yung bago umalis na ibang bansa, pinipirmahan ng DILG. Hindi ko lang alam kung merong ganun ha. Kasi kung titignan natin, doon sa sinabi ni Mayor Magalong, 20% na pupunta sa Committee on Appropriations. Sino ba chairman nun? Saldico. Yung sabi ni Engineer Alcantara, nagbigay siya 20 to 25% kay Saldico. No. Direct accusation yan, di ba? So, ibig sabihin, yung mga tinutuunan natin ng pansin ngayon na contractor, magkano ba yung kinita, di ba? Sabi doon sa graph 8 to 10%. DPWH, magkano? So, yung pinakamalaking na natanggap ay si Congressman Saldico, tapos siya pa hindi natin mapagpaliwanag, di ba? When you say hindi nyo matatanggap, ano ang pwedeng gawin ninyo kapag nangyari nga itong hindi na siya umuwi? Ibig sabihin talagang hindi ko maiintindihan kung bakit hindi siya mapauwi. Talagang lumalabas dyan na may protector si Saldico dito sa Pilipinas. Kasi pag alis pa lang, hinayaan di ba? So doon pa lang lumalabas na may protector si Saldico sa Pilipinas. So sino ba yun? Sabi ko nga sa inyo, kahit yung sa issue ni Pangulong Duterte, pag kidnap kay Pangulong Duterte, once na sinabi at tinutulan niya ng presidente, walang mangyayaring ganun. Etong pag-alis ni Saldico, kung ito ay tinutulan ng presidente, hindi makakaalis si Saldico. Yun po yung pinakamalapit na
kasagutan diyan na bakit hinahayaan si Saldico sa ibang bansa. Presidente lang. Wala na. Pag tinutulan ng presidente, hindi, wag niyong paalisin yan. May problema sa nakawan. Hindi pwedeng umalis yan. Kahit sino na involved dito sa pangbansang budget, involved dito sa flood control scam, hindi pwedeng umalis. Pag inutos ng presidente, matik yan. Puta na presidente ka, di ka susundin. Kagaguhan yun. Ngayon, bakit nga talaga nakaalis? Kasi nga, kagustuhan ng mismong presidente. Kagustuhan talaga nila yan. Diba, iba't iba na ang papasok sa isip natin. Tama. Pag hindi talaga siya napauwi. Maaari bang magbunga rin ito ng kayo mismo na ay pumunta na sa kalye at sumama na sa mga nagpasasabing umuwi ito at magkaroon ng katarungan ng mga pagnanakaw na ito sa bayan? Pareho naman kami ng pananaw noong mga yun eh. Pareho naman kami ng pananaw na ang pauwiin si Congressman Saldico. Hindi lang ako sumasama doon dahil mahirap dahil politiko ako, di ba? Baka sabihin na mumutika ako sa isang rally na hindi naman ako imbitado, di ba po? Pero kaisang puso at tinig kayo? Definitely, 100%. 100%. Okay. Ang namumuong sa ngayon, opinion at konklusyon sa isip ng taong bayan kaya ayaw pa uwi nito ay maaaring natatakot yung kanyang mga iba pang proponent. Baka hindi na sadya ito pinauwi ng isang dating speaker Martin Romualdez at mga kaalyado nito hanggang sa palasyo. Kanya ayaw nang umuwi para hindi na makapagsalita. Naman talaga yun. Sir, natumbok mo, sir. Na hindi na talaga yan papawiin. Ayaw pawiin niya ni Martin Romualdez kasi makakapagsalita pa ng kung ano-ano yan. May pagkatulonggis pa naman yan sa mga interview. Di ba nga, yung binanatan niya si BP Sara, nakasulat pa. Naka-script pa. So talagang ganun ang pangyayari dyan. Ganyan din ang iisipin ko pag hindi talaga siya napauwi. No? To be very honest, to be very frank. Ganyan din rin ang maiisip ko pag hindi siya talaga napauwi. Wala nang paligoy-ligoy pa. Yan talaga ang maiisip ko pag hindi siya napauwi. Ako, tinumbok na rin ni Congressman Tiangco si Romualdez sa wakas. No, sa wakas tinumbok mo na rin na sabagay matagal niya na rin tinutumbok etong si Martin Romualdez, pero mas maganda ho to ngayon. At saka gano'n na talaga kahit anong isipin diyan. Wala ka nang ibang iisipin diyan na bakit hindi mapauwi-uwian. So talagang kagustuhan yan ni Martin Romualdez at ni Marcos Jr. Pag hindi siya napauwi, kayo mismo ang mag-iisip na pinoprotektahan nito si Speaker at maaaring pati ang Pangulo pinoprotektahan ito. No, tama. Yun na talaga yun. Kasama na yan dyan eh. Hindi, kung pag hindi siya napauwi, iisipin ko na talagang baka ayaw siyang pauwi ng dating Speaker. Di ba? Diyan ang magiging conclusion ko. Kasi yung kay Presidente, alam ko kung gaano siyang kagalit dito eh. Di ba siya nga nagpasimuno nito eh. Siya nga nagsimula itong lahat ng bagay na to. At alam ko personally kung gaano siyang kagalit doon. Alright. Congressman Toby. Kung alam mo pala, Congressman Toby, kung gaano kagalit si Marcos kay Saldico, bakit niya hinayaang makaalis ito? Yun yung katanungan din dyan eh. Martin, si dating Speaker Martin, nagpakita na ba siya ng galit niya kay Saldico? Wala pa. Wala pa nga tayong nakikita. Ni anumang... Di ba bakit ba namin tinanggal si Saldico noong January 2025? Di ba? So, galit talaga ang presidente dyan. So, marami ng galit kay Saldico, pero si Speaker hindi pa galit kay Saldico. Hindi, tropa pitch niya yun. Ako magtatanong sa inyo, kailan ba? Ako wala pa. Hindi ko pa nakikita at hindi ko pa naririnig. Alright. Yan lang yan. Napakalinaw lang nun na talagang pinoprotektahan itong si Saldico para lang wag makauwi ng Pilipinas at para hindi niya mailaglag or hindi makuwanan ng impormasyon etong si Saldico para hindi mailaglag. Kasi siguro natatakot din talaga tong si Martin Romualdez na ilaglag siya ni Saldico. Kaya nga sinasabi ko lagi na Saldico,
unahan mo na si Romualdez bago ka pa unahan ni Romualdez. Kasi kung ulitin ko kung mga Duterte nga hinudas nitong magpinsan, si Saldico pa kaya? Si Saldico ang may hawak ng lahat. Ang nga dito, ang katulad niyan yung nire-report ng isang reporter or hindi ko alam kung ano ng bilyonaryo yun, nasa isip niya daw na baka daw magulat daw tayo na pag-uwi ni Saldico sa Pilipinas ay ang ituro ang mga Duterte. Unang-una. Bakit ituturo, bakit may kinalaman si Pangulong Duterte or si Vice President Sara Duterte sa nangyaring nakawan? Bakit? Anong meron? Silang tatlo lang naman dyan Silang tatlo lang naman ng may Bakit? Eto papakita ko sa inyo. Halimbawa, ganito. Halimbawa, eto. Asan yan? Pakita natin. Halimbawa, eto lang tanggalin muna natin si Pangulong Duterte dyan. Halimbawa, eto. Ayan napakalinaw. No? Andito ba si Vice President Sara Duterte? Andyan ba? May nakalagay ba na Vice President Sara Duterte? May nakalagay ba na former President Rodrigo Duterte dyan? Wala. Ang nakalagay dyan, Ferdinand Marcos Jr., Congress of House of Representatives. Tapos, both President Ferdinand Marcos Jr. and Congress of House of Representatives. Ang linaw-linaw. So, ibig sabihin, kahit ituro pa ni Saldico etong si VP Sara o si Pangulong Duterte, o kahit sino sa mga Duterte, wala sila dito sa mga pumirma sa budget ng Pilipinas. Para sa kaalaman lang ng mga kupalo dyan, Para lang sa kaalaman nyo, Oo. Alam na namin yung taktika nyo Pwedeng mangyari din talaga yon na gamitin ni Saldico yung ganong estilo para sa Duterte na naman mapunta ang issue. Pero tapos na tayo doon at dito naman tayo sa 21 contractors na natukoy na maaaring nagbibigay ng donasyon sa mga politiko. So sino-sino mga politiko ito? Pakinggan natin dito sa pahayag kay Chairman George Garcia na isa sa mga kutong lupa ni Marcos Jr. Pag-usapan natin ito pong update o investigasyon sa mga politikong tumanggap ng donasyon mula sa mga contratista partner. Ngayon na siyam na senador na yung bilang ni Chairman. Siyam na senador. Ang COMELEC ating kausapin si Bali 21 contractors tapos siyam na senador. George Erwin Garcia ng Commission on Elections. Magandang umaga, Chairman. Umaga po, Amamueng, Sir Weng, magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Dati, no nabasa ko last week, siyam na yung bilang ninyo na senador na tumanggap na donasyon sa mga kontraktor. Ngayon ba may dagdag pang bilang, Chairman? Mamueng, ganito po, para mas malinaw. Sige po. Yung pong nabanggit natin na siyam nung nakarang araw, ito po ay hindi senador, ito po ay mga kongresista, ito po ay mga contractors. Okay. Nako, nadulas, mga kontraktor lang daw pala to. 25. Kasi nga po hanggang sa kasalukuyan, naghihintay kami ng confirmation para doon sa 54 na contractors sa ating pong DPWH para po sa 2022. Pero hindi pa po tayo nabibigyan ng kanilang certification, kaya hindi kami makapag-proceed sa pag-i-issue ng show cause orders para doon sa mga contractors at saka sa mga politiko na nabiyayaan ng mga donasyong contribution noong 2022. Kaya po ang naging instruction natin doon sa opisina namin ng Political Finance and Affairs Department na magtuloy na sa 2025 elections. At sa 2025, nung isang araw, sabi natin, siyam ang nakita na contractors na nagbigay ng kanilang mga contribution, donasyon sa mga politiko, whether senador, kongresista. Ngayon po, as of ngayong araw na ito, 21 na po sila ng mga contractors na maaaring nagbigay o nag-contribute sa mga kampanya ng mga kandidato, senador man at kongresista, hanggang doon po muna tayo. Okay. Sa next week po, matatapos na namin po yung senador at saka sa
kongresista at siyempre po malalaman natin kung ilan talaga yung kabuuan ng mga contractors na maaaring nagbigay at nag-donate sa mga politiko. Ito pong 21 na latest number ng mga kontratista na nagbigay sa mga politikong tumakbo ng 2025 elections, hindi pa rin ba konfirmado kung sila ay may kasalukuyang kontrata sa gobyerno nung sila ay nag-donate? Ma'am Weng, pagka po natapos namin yung pong 2025 elections na SOSE, yan po ay kaagad din namin isusulat sa DPWH at ipakukumpirma kung halimbawa ilan lahat sila, kung sila ba talaga ay mga public works contractors. Tapos pagkatapos po nun, ay atin po na silang susulatan upang pagpaliwanagin. Ginagawa po natin, hindi po natin hindi po natin pineperper o parang pa konti-konti. Ang gagawin po natin, isang buong bugso nating hihingin para naman po hindi mahihirapan din ang DPWH tungkol po dyan sa bagay na yan. Sino-sino po ang dinonatan o kanino nag-donate itong 21 na ito? Ano mga positions sa nakalipas na eleksyon? Doon po sa 21, Yan. hindi po yung nangangahulugan, Ma'am Weng, Sir Weng, na yan ay 1:1 na mga kandidato for the Senate or sa House of Representatives o kaya party list. Meron po kasi, halimbawa, isang kandidato na sa pagkasenado na ang nag-donate sa kanya mga 3 o 4 na kontratista. So yun po yung ratio noon. So hindi po 1:1. Kaya po yung 21 na may posibilidad na yan ay nagre-representa lamang sa mga 6 o 7 na mga kandidato. So which is later on po naman ay atin naman pong gagawin publiko, isa sa publiko natin yan, basta ma-confirm lang kung sino o kung talagang yung bang mga contractors ay government contractors. Tsaka ito ang masama dito yung mga contractor na yan pwedeng gawing katulad nung kay Cheese. Kasi yung paratang kay Cheese Escudero ngayon, mahina ho talaga ako sa tutusin yun. So pwedeng may isa na namang kontraktor na ituro si Villanueva, ituro si Alan Peter Cayetano, ituro si Jinggoy Estrada at si Senator Cheese Escudero. Pwedeng ganun mangyari dyan. At hindi na rin ho yung bago. Ang tanong dito, kung gano'n naman pala, Chairman George Garcia, bakit ayaw nyo pa agad ilabas? Kasi yung kay Cheese Escudero, inilabas nyo agad Talagang mayat maya nyo at kung saan saang interview nyo, lagi pinagdidiinan yun. Bakit dito parang nagdadalawang isip or may tinatawag pa kayong investigation? At saka bago mo sana ilabas na meron kang hawak na 21 na kontraktor na tukoy na maaaring nagbigay ng donasyon sa mga senador or congressman, hindi mo pala masyado pang inimbestigahan to pero inilabas mo agad. Ang masama dito, yung 21 kontraktor na yan, magpo-focus lang sa mga senador na tutol sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Para mawala sila sa hanay na yan, para mawala sila sa Senado or matatawag na mapapanagot sila ng Senado para kabawasan sa mga buboto ng impeachment. Paalala lang po, malapit na po ang panibagong impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ipinagpaliban niya ng Supreme Court at February 2026 na pwedeng ulit mag-file. So etong pangyayari na to, pwede natin to maikonek kasi nga sa mga senador. Kasi nga hanggat maraming senador na bumoboto or tutol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, hindi maisa sa katuparan ang plano ni Marcos Jr. at Martin Romualdez na maalis na ito si VP Sara sa pagiging Vice President. Dalawa ang purpose nun. Ang unang purpose po nun makaakyat si Martin Romualdez o kung sino man, pwedeng si Tito Soto, pwedeng umakyat biglang bilang Vice President o sino man yung itatalaga ni Pangulong Duterte, Pangulong Marcos na bilang Vice President. So malamang sa malamang, kasabwat nila yun. Hindi sila maglalagay ng kalaban nila dyan. Hindi naman tanga din yung mga yan. Pangalawa na plano nga dito, yung hindi na makakatakbo si Vice President sa anumang posisyon sa gobyerno kahit mayor pa yan. Kahit mayor pa ng Davao yan, kahit isang mayor
Hindi ka na pwedeng tumakbo kahit kailan. So yun yung isa sa mga gusto nilang maisakatuparan. Kaya nga itong issue about kay Chis Escudero, yung demolition job, pwede nating i-connecta yan sa nangyaring impeachment. Kasi alam natin na tinutulan din talaga at pinanindigan ni Senator Chis Escudero yung katotohanan na bakit natin kailangan ni-impeach si Sara Duterte, hindi niya naman deserve yun. At wala naman siyang nilabag sa batas din. Mas di hamak na kailangan ma-impeach ni Marcos Jr., mas kapani-paniwalang karapat-dapat na ma-impeach si Marcos Jr. kaysa kay Vice President Sara Duterte dahil sa kinakaharap na issue ngayon. Ang dami. Ito, papakita ko sa inyo para lubusun yung paniwalaan. O, ito isa-isahin natin na pwedeng ma-impeach si Marcos Jr. Ayan o. Diyan pa lang. Lumalabas na deserve ng Office of the President na na tawag dito na ma-impeach siya. Ulitin natin eto sa gold reserve 121 billions. PhilHealth 89.9 billion na ibinalik lang, 60 billion lang ang binalik diyan. Maharlika Funds na merong 250 billion. GSIS na meron 6.5 billions. SSS na merong 62.5 billions. Land Bank na meron 62.5 billions. PDIC na merong 117 billions. Marcos Jr. Confidential Fund na merong 4.5 billions. Diba? Eto pa, Flood Control Project na merong 500 billions na ngayon ay naging 1 trillion na. Bilon for Health System in Bural na merong 28.7 billions, total of 13 trillion pesos. Ito, linaw. Kaya ako, sa isip-isip ko kay Senator Chis Escudero, nung ako man yung nasa kalagayan niya bilang Senate President, hindi deserve ni BP Sara na ma-impeach sa halagang 125 million. At una-una, confidential fund yun. May karapatan siya na bawal na hindi niya sabihin yun kung saan niya ginamit yun. Diba? Pero etong mga to na hindi kine-question ng ilang mga mambabatas, na mas deserve ni Marcos Jr. na ma-impeach dahil dito sa mga isyung to, bakit hindi inuungkat? Kaya ako na nasa posisyon ni Senator Chis Escudero, ba't ko i-impeach si Sara? Ba't ako kahit sinong senador, ba't ako boboto sa impeachment kay Sara Duterte? Ba't ko i-impeach? Bakit ko papayagang i-impeach? Si BP Sara Duterte, malinis naman. Wala naman siyang ginawang anomalya. Hindi katulad nito ni Marcos Jr. na tiba-tiba sa pagnanakaw. Yung kapinsan niya, hindi niya mapanagot. Yun lang, napaka-basic po na tawag dito nawala tuloy ako. Napaka-basic lang po na katwiran or napaka-basic po na kasagutan. Yun. Kasagutan na mas deserve ni Marcos Jr. na ma-impeach kaysa kay Vice President Sara Duterte. Kaya nga itong si Chairman George Garcia ng COMELEC isa rin sa mga gumagawa ng hakbang para makana ng administrasyon yung mga senador. Unang-una na nga dyan si Senator Chis Escudero. Yung nangyayaring issue ngayon kay Senator Chis, ito nga yung katanungan dyan What if ba na pumayag na hindi in-archive ni Senator Chis Escudero yung impeachment? Sa tingin niyo may lalabas na issue about sa kanya? Wala. Walang lalabas na issue kay Senator Chis Escudero, Jinggoy at Villanueva. Lalong-lalo na kay Senator Bongo. Kung si Senator Bongo, Villanueva, Jinggoy at Senator Chis Escudero ay pumabor sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, sa tingin nyo may lalabas bang issue sa kanilang lahat? Wala, di ba? Sa tingin nyo gagapangin ba sila ni Chairman George Garcia para matanggal or para masiraan
'Di ba hindi gagawin yan? Kasi nga pumabor sa kagustuhan ni Martin Romualdez. Kaya nangyayari itong demolition job ngayon sa mga senador dahil sa sobrang inis ni Martin Romualdez na hindi sinunod yung kagustuhan niya na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Yun yung totoo dyan. O ngayon may panibago na naman sila. Meron silang 21 contractors na maaari daw. Tukoy na daw. Natukoy na. Ayun yung title Title nitong video na to natukoy na maaaring nagbigay. Tapos natukoy na, tapos maaari. Diba? Na nagbigay sa mga senador o congressman ng campaign donation sa mga politiko noong election 2025. Ito pa. Isa pa to 2025. Kasi yung kay Senator Chis Escudero nung nakaraang 2022 yun, 2022 ata, kundi ako nagkakamali. Yun yung issue doon. Tapos dito, 2025. Ayan kitang-kita natin campaign donation sa mga politiko noong 2025. So ito yung nakaraang halalan lang yan. Ngayon, ito yan. May posibilidad na isa sa mga kaalyado yan ng mga Duterte. Or isa sa mga senador or congressman na kinakainisan ng administrasyon ngayon. 2025 Hindi po ako nagiging takot sa multo, hindi ganun. Ang ko kasi dito, kabisado na ho natin ng galawan ng mga to Hindi na bago sa atin. 'Di ba? Kaya nga eto pa isa na totoong nangyayari ngayon. Para lang maunawaan nyo ng maigi. Asan na yan? Eto pa isa. Eto. Papakita ko sa inyo. Ayan pa isa. Na isang totoong halimbawa. Eto isang totoong halimbawa po ito na bakit tinatrabaho si Bongo. Si Senator Bongo. Ayan Senator Bongo and Rapi Tulfo have the highest approval ratings among senators survey conducted by Polls Asia. So dalawa silang talagang nasusustain ang highest approval ratings ng mga Pilipino. So baka sabihin nyo, bakit si Erwin Tulfo hindi binabanatan? Una-una, alam naman na natin na bataan to ni Marcos Jr. Baka ito nga ang gawing bala or gawing tinatawag na bataan or panglaban nila sa darating na 2028 election. Dahil hindi rin biro ang supporters ng mga Tulfo, wag natin maliitin 'yun. Pwedeng ang mangyari diyan Rapi Tulfo, parang BP Sara lang. Rapi Tulfo to Vice President and Martin Romualdez to President. Pwedeng mangyari ho yun. Hindi maaaring hindi pwede. Diba? So gagamitin ng administrasyon yung lakas at impluwensya ng mga Tulfo para makaakyat sila dun. Kasi kung gagamitin ng impluwensya ni Marcos sa taong bayan, paano? Sira na si Marcos sa taong bayan. Sira na din si Martin Romualdez. So kailangan nilang kumuha ng maaaring pwedeng pangtapat or katulad ng isang BP Sara Duterte. Hindi ko sinasabing kalibel ni Senator Rapi Tulfo si BP Sara sa usapang support butante na magboboto. Aminado po ako na si BP Sara talaga ay number 1 yan. Hindi yan kayang tapatan ng kahit sino dyan. Pero kahit papano, may palag ang mga Tulfo. Diba? So ito yung isang halimbawa na kung bakit niyayari itong si Senator Bongo. Dahil nga isa rin siya sa tinik sa lalamunan na may mga tunog-tunog na usapan, may mga lumalabas na usapan na itong si Senator Bongo ay maaaring maging katandem ni Vice President Sara Duterte sa 2028 election. Na ayun yung kinakatakot na mangyari ni Martin Romualdez, Marcos Jr., lahat ng nasa administrasyong Marcos. Ayun yung pilit nilang ayaw na mangyari.
Kaya nga itong sa contractor na yan, asan yan? Wala. Kaya nga itong sa contractor na to, pwede talaga itong maidikit doon sa mangyayaring demolition job sa mga senador. Or pwedeng kay Chis Escudero na naman, pwedeng kay Villanueva, pwedeng kay Jinggoy, at pwede rin na idikit nila yung issue kay Senator Bongo para mawala na yan mga yan sa hanay or kasi malaki talagang tinik sa lalamunan nila yan eh. Lalo na yung ginawa ni Senator Chis Escudero. Sobrang galit na galit si Martin Romualdez dun. Oo. Kasi akala niya talaga mapapapayag niya si Senator Chis Escudero na sumunod sa kanya. Hindi sumunod si Senator Chis. Anong nangyari? Diba? Katulad na lang yan. Halimbawa ulit, puro bibigyan ko kayo ng napakadaming halimbawa. Pastor Apollo Kibuloy, hindi sumunod sa kagustuhan ni Marcos Jr. Hindi nabayaran, hindi kinaya sa bayad. Kahit anong laki ng offer na binabayad kay Pastor, hindi niya tinanggap. Hindi siya nagpakalulu sa pera. Na para lang sundin ang kagustuhan ni Marcos Jr. na bitawan niya ang pagsuporta kay Pangulong Duterte at sa pamilyang Duterte at wag kumibo sa nangyayaring anomalya sa administrasyon ni Marcos. Nung hindi pumayag si Pastor, anong ginawa? 'Di ba? Demolition job. Ginawan ng kung ano-anong kaso na hanggang ngayon walang patunay, walang mapakitang ebidensya. 'Di ba? Walang maipakitang ebidensya ang tawag dito, ang mga nagkaso kay Pastor. Asan si Pastor? Nakakulong. Sa salang wala naman siyang ginawa. Sa salang inosente siya. Maituturing mong inosente yung tao dahil wala namang may pakitang ebidensya labang kay Pastor eh. Yung isang witness, bumaliktad pa nga, di ba? So yun eh. Kapag hindi mo sinunod ang administrasyong Marcos at nagalit sila sa'yo, antemano may demolition job na mangyayari. Lalo pa kaya dito sa mga kay Senator Bongo na isa sa mga pinakamadikit sa pangalang Duterte. At isa sa pangalawang tinik sa lalamunan nila. Sabihin na natin pangatlo. Pangulong Duterte, unang-una. Pangalawa, BP Sara. Pangatlo, kay Senator Bongo. Yun yung iniiwasan nila. Kaya nga, itong Rapi Tulfo at Romualdez, maaaring mag-tandem to sa 2028 election. Hindi kakapit si Martin Romualdez or hindi kakapit ang kung sino man pangbato ng administrasyong Marcos sa mababang or mahinang politiko. Tandaan niyo, mahina na nga sila, kakapit pa sila sa mahina. Di nga bills. So hindi na natin tapusin yung video na yan kasi alam naman na natin ang patutunguhan niya, no? Pero ako nakakasiguro ako na panibago na naman tong diversional tactic para matuon na naman ang atensyon ng mga Pilipino diyan sa issue na niluluto nila. So yun mga banateros, mga kabiyaya, anong maiko-komento nyo dito sa mga napag-usapan natin, comment nyo lang nyo sa baba at pakidamay na rin ang pag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. Nag-upload tayo 1, 2, 3 sa isang araw po. Check nyo lang yung channel natin dyan at baka may mga hindi kayo napanood. At syempre, sama nyo na rin ang aking mga kapatid na sila Banat Bay, Coach Oli, Boss Dada, Master Judea, Sir Jack, Paring RJ, at syempre ako. At syempre, shoutout na rin niya sa mga tropa pitch natin. Yan sila PH Update, Don Martibi at sa mga Biraderos ba yun? Tawag sa kanila. O yan, kala Bisdak Pilipinas, kala BMR, yan. Sa lahat dyan, mega love shoutout sa inyo lahat. So yun, maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye. Yan ang Banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaan.